Alright mga kalyabe, so nandito na tayo ngayon sa Landayan, San Pedro, Laguna. At ito nga, yung dinulog sa atin yung ating subscriber, ayan si Busing, at pinakain muna tayo doon. Salamat pala sa pagkain. So ito mga kalyabe yung kanyang Nissan Orban. So ito, ah, yung problema nito mga kalyabe, kapag naka-aircon siya, is tumataas yung temperature. So, alamin natin, i-check natin kung ano yung naging ang dahilan at kung bakit kapag nag-aircon siya ay tumataas yung temperature. So, at pangalawang naging problema nito mga kalyabe, itong kanyang transmission. So, halos wala na daw siyang ka-power, wala nang hatak. So, ito, uunahin muna natin bababa ang transmission nito mga kalyabe bago natin i-diagnose doon sa kanyang makina. So dito muna sa transmission daw tayo maguna. Right. Alright, so ito na nga mga kalyabe. Jadyakan muna natin to ah, bago natin baba yung kanyang transmission. So lalagyan muna natin sa safety yung ating sarili. Ayan, so sinisilip-silip pa muna ng aking anak din yung paglalagyan ng jack para sigurado na hindi dudulas yung ating crocodile jack. Ayan, so maya konti update ko kayo dito kung ano yung mga dapat natin gawin dito. At ayun na nga, nag voice over muna ako dito kasi nagluluko yung audio ng ating camera. So ayan. Kung napapansin ninyo, ayan, sa ilalim, hihiga kasi tayo dyan mga kalyabe. So hihiga tayo dyan para mabaklas natin yung transmission. At abangan po ninyo, makikita nyo rin dyan kung ano yung sanhi na dahilan. Sanhi na dahilan ng hayop. Ayan, so sanhi na dahilan mga kalyabe kung bakit naging sliding ang kanilang clutch. Ayan, so kung naalala nyo, yan din po yung ating ginawa. Ang ginawa natin na aircon, yung van na yan. At ayan, so lalagyan lang natin ng jack stand. So para safe na safe tayo sa ilalim at iwas disgrasya. So sa mga katulad kong mekaniko, lagi ko pong sinasabi dyan, bago tayo sumuot sa ilalim, lagi natin isi-secure na kahit anong sakay or kahit na masakyan-sakyan ng mga bata yun dyan sa itaas, talon-talunan, ay hindi po tayo maaaksidente o madadaghanan ng sasakyan. Alam mo yun naman, pag nadaghanan tayo dyan, pirat na pirat talaga tayo dyan. Kaya lagi ko pinapaalala sa inyo, safety first ang ating paiiralin bago tayo gumalaw o gumawa doon sa lalo na at pang ilalim po yan. So ayan, kung nakipansin nyo, wala na yung ating crocodile jack at maluwag na po yan. So mamaya konti ay gagapang na po ako. Ayan, tingnan nyo, gagapang tayo dyan. Ayan. So ang tatag talaga ni Albo. Ayan si Albo. At yan pala si Busing ay mahilig mamingwit. Ayan. So kita nyo, may lagi niyang nakaredy rin yung kanyang fishing gear sa kanyang sasakyan. Lagi yan sa sasakyan niya, yung fishing rod niya na yan. Ayan, nakahuli na yan ng batalay. So maganda sana kung hindi nawala yung audio dito mga kalyabe, dahil nandyan sana maririnig nyo talaga lahat. Ang problema kasi nagluko yung ating microphone. Ewan ko lang ba kung bakit, para makakalbo na ako dito. Kalbo na nga, kakalbuhin pa. Ayan, so yung kanyang lure ay nasa 9 grams lang, hindi katulad sa akin. Ang sa akin kasi ay nasa 15 grams yung akin, kaya mahaba-haba yung konti yung aking mga lure. So 7,000 series yung kanyang pamingwit. Yan mga kalyabi, isa din sa pangarap ko na magkaroon ng 7,000 series na yan. So tama lang muna, kontento na rin ako dito sa aking ginagamit na 2,000 at saka 5,000 series.
Sa kunikwento ni Kuya dyan, nakahuli na daw pala yan ng mga malalaking isda. Ayan, so habang nagkukwentuhan muna kami dyan kasi pinakapi niya kami dyan ng kalyabe. Nagkakapi kami dyan, kaya nagkukwentuhan muna kami. Ay habang nire-ready na yung mga tools para gagapang na tayo doon sa ilalim. Ayan. So ayan, bago ako gagapang doon sa ilalim mga kalyabe, make sure natin na natanggal natin yung battery terminal sa ating battery kasi magbabaklas tayo ng starter dyan mga kalyabe. Mahirap na, baka magkaroon ng grounded at mag-spark yung kanyang kable. So may tendency na sumabog pag nag-over ng short circuit yung ating kable. Magdikit yung ating positive doon sa body ng ating sasakyan, ay may tendency po na pumutok yung ating battery kasi iinit po yan. Ayan, so tinatanggal ko muna yung battery terminal. Ayan. Ayan, narinig nyo, may manok pa. Maraming manok kasi dyan mga kalyabe. Ayan. Ayan, kumuha muna ako ng karton at hihiga ako dyan sa ilalim na naman. Ayan, tingnan nyo, yan ang mga trabaho namin mga kalyabe. Ganyan kahirap, ganyan kasikip ang ginagapang namin. Ayan, so gagapang lang ako dyan. Ewan ko lang kung makikita ninyo itong binabaklas natin kasi nasa body ko, sa dibdib ko yung camera mga kalyabe. So sana makita. Ayan. Ayan sa mga kalyabe. Ayan, so dito, tanggalan ko muna ng audio dito. Hanggang dito lang muna ang ating audio. At ayan. Right. So update ko na lang kayo dyan mamaya pag nabaklas na natin. So dyan mga kalyabe, dito sa trabaho na ganito mga kalyabe, hindi natin maiiwasan yung kamay natin ay masusugatan kasi sobrang sikip po kasi dyan mga kalyabe. At dyan mamaya makikita ninyo yan, kung gaano kasikip ang aking ginagapangan. So masikip yan mga kalyabe, hindi katulad sa mga truck. Sa truck kasi mga kalyabe, pwede ako makakaupo, pwede akong medyo nakayuko lang. Ayan, so hindi ako masyadong hirap kapag truck. So yan ang pinakakalaban namin sa mga pang-ilalim na gagapang-gapang. Ayan. Right.
Ayan, so dito malapit na natin tumabaklas, kunting ilang mga tornilyo na lang to at mahuhugot na natin ang transmission. So muntik ko pala makaligtaan dyan, abangan nyo dyan, muntik ko na makaligtaan na magbaklas pala ng propeller. Walang hiya. So diyan, babaklas tayo dito ng kanyang conversion. Ayan. So hindi kasi natin mahuhugot itong transmission kapag hindi natin babaklasin itong kanyang conversion. Kung napapansin niyo, may hinahang ako dyan. Conversion po yan ng kanyang kambyada. Ayan. So tatanggalin natin yan. Medyo masikip-sikip din yan ng konti, mga kalyabe. Kadalasan ito mga kalyabe ang issue natin. Kung minsan bakit nagtatanong kayo, wala namang bula yung ating radiator, bakit nag-o-overheat. Ayan. So lalo na sa mga diesel engine. Ayan, kita nyo, ginagapang natin yan mga kalyabe. So tinatanggal natin yung mga tornilyo. Ayan, lalo na sa mga katulad nito mga diesel engine mga kalyabe, wala namang bula yung ating radiator, pero bakit kapag nag-aircon na tayo ay nag-o-overheat? So ito po yung ating dahilan. Ayan, ito mga kalyabe ha, hindi po ako perfectong mekaniko, pero ito papaliwanag ko sa inyo. Kasi kaya siya nag-o-overheat, sliding na ang clutch, may load pa yung makina natin ng kanyang compressor, tapos dagdagan pa ng load ng ating transmission at kargado tayo, ugong na lang ng ugong ang makina, halos ayaw na tumakbo. Ayan, so bibigay ng persa, gagas tayo ngayon yung gagas para umusad yung sasakyan. So persado na po yun. So instead na mamintain niya lang sana yung power na ibibigay natin, sobra na po, sobra na yung power na ibibigay natin. Kaya doon mag-o-overheat po siya, iinit siya ng husto, iinit. Ayan. So pagkatapos nito mga kalyabe, pagkatapos natin itong magawa yung kanyang transmission, ay ito test drive natin ito para makita kung mag-o-overheat pa ba talaga siya or hindi na. So kapag hindi na, yung kanyang condenser doon sa ilalim ay wala na tayong gagalawin, yung kanyang mga radiator fan ay wala na tayong gagalawin. So kapag ganun pa rin mga kalyabe, doon na tayo mag-doubt. So ayan na mga kalyabe, kitang-kita nyo ng transmission, ilang kimbot na lang at mababagsak na yan. So medyo masikip lang yung ating posisyon.
konting tiis lang. At mababaklas din natin yan. Yan. So magaan lang naman yung transmission nito mga kalyabe. Right.
So ayan mga kalyabe, dito na naman tayo ngayon. Atras tayo doon sa propeller. Magbawaklas tayo ng propeller muna.
So ayan mga kalyabe, kita nyo, ayan, tinatanggal na naman natin dito yung ating engine support, ayan, yung cross member. So yan na naman natin tatanggalin para mabaklas na, mababa na natin yung ating transmission. So yan na lang yan, huhugutin natin tong ating propeller. Yan. Saya na mga kalyabe. So jajack muna natin ng konti yung ating transmission para mahugot natin yung cross member, yung tornilyo sa cross member at hindi tayo maiipit. So lagi ko po sinasuportahan yan ng crocodile jack para safety ang ating kamay. So once kasi na maputulan tayo ng kamay, lagi po natin tatandaan, wala pong tinitindang kamay sa palengke. Alright. Ayan, so babaklasin ko dyan yung kanyang cross member. Alright. Dito mga kalyabe, ginamit ko na yung aking impact tools. Ayan, para mas mabilis yung ating pagkabaklas ng tornilyo ng cross member. Ayan, so kabilaan yan, lilipat pa ako dyan sa kabila, lilipat tayo sa kabila. Yun, gagapang lang ako. Ayan, yun na. So pagkatapos nyan, arilya na natin ng jack para mabaklas na natin ng buo yung transmission. Mahuhugot na po yan mga kalyabe. Ayan, kita nyo unti-unti lang yan, dahan-dahan lang, hindi natin binibigla para iwas disgrasya. Ayan. At dito mga kalyabe, gagamit tayo ng pangsikwat para masikwat natin yung bill housing ng ating transmission para mababa na natin, mahugot na natin. Ayan, kasi medyo masikip-sikip yung kanyang pilot bearing yan, yung kanyang main drive sa kanyang bushing type kasi ito mga kalyabe, hindi to pilot bearing pala.
So ayan na nga, natanggal na natin yung ating ah, transmission at babaklasin natin dyan yung kanyang pressure plate at saka lining. Makikita nyo mamaya. Alright mga kalyabe, so ito na nga, nababa na nga natin. So dito nakita natin ito, may problema itong kanyang release bearing, kanyang clutch lining makapal pa, kasusunog na. So kaya wala na siyang kapit masyado, sunog na siya. Ayan. Tapos ang spring nito maluluwag na. Ayan, ito ang pinaka problema natin. So sliding ang clutch. So ang kanyang pilot bearing niya mga kalyabe, kailangan pa natin baklasin. Babaklas pa tayo ng flywheel nito kasi nandun yung kanyang pilot bearing. So doon lang nagkaroon ng isa din sa nagkaroon ng problema, yung kanyang pilot bearing mga kalyabe. Hindi ko na maikot ng kamay ko yung kanyang pilot bearing. Right. Ayan. Wala na to. Ayan yung yung clutch. Talagang pudpud na. Pilot bearing pa, babaklas pa ako ng flywheel. Ayan, so babaklas pa tayo ng flywheel mga kalyabe. Note mga kalyabe, ang Nissan Orban ay hindi mo mababaklas yung kanyang pilot bearing kapag hindi mo binaklas yung kanyang flywheel. Alright mga kalyabe, so ito na, nabaklas natin ang flywheel at dito natin nakita na ang problema ay itong flywheel din. So dito, ayan hindi na siya pantay. So pasalamat lang tayo dito, pasalamat lang si Busing at hindi nagkaroon ng crack ito. Kung nagkaroon ng crack to, automatic palit na tayo ng flywheel. So ito, kaya pa ito ipapamasin shop, ipapabawasan lang natin ng konti to. Papahabol natin to para pumantay. Ayan kita mo dito, makapa mo Para sa akin walang alam, normal to. So magkano nga abutin nito? Ayan, so Di ba? Sabi dito mga kalyabe, pinapaliwanag ko dito na yung kanyang pasalamat si Busing at hindi nagkaroon ng crack or ng bitak-bitak yung kanyang flywheel. So ito, makakaya pa ito at dadaanin natin to, papareplace natin sa machine shop at para maging maayos ulit yung kanyang hatak. Excuse me. Ayan, so pinapaliwanag lang natin dito sa kanila. Kasi ayan mga kalyabe, nagkaroon na kasi siya ng mga porsyon na may malalim, may biglang angat, lubog, angat, lubog, angat. Ayan, isa sa dahilan kung bakit
So dito mga kalyabe, check din natin dito yung kanyang clutch span mamaya konti. Check din natin kung malambot ba o maganit-ganit pa. Pag malambot na, automatic maglalagay tayo ng silicone oil. Ayan, silicone oil ang tawag yan. Yung kanyang clutch span. So malambot na masyado mga kalyabe, kaya sabi ko kay Busing ay lalagyan namin siya ng silicone oil. Ayan yung kanyang clutch span para kumapit ng husto at magaganda ulit yung circulation ng kanyang fan. Alright.